Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Hindi pa nga nagpapatawag ng investigasyon, nagsisimula pa lang itong si Cayetano ay si Marcoleta, mayabang na. Ha? Mayabang na mga kabunyog. Oh, sabi niya, plano niyang ipatawag si Trillanes. Yun. Talagang si Trillanes pa yung in-special niyang i-mention, ha. Oh, sabi niya, plano niyang imbestigahan yung nangyari nung May 11. So mag-a-announce din siguro ako by Monday na patatawag ang NBI at DOJ dahil doon sa ginawang paghuli kay Senator Bato nung 11 at saka opo. yung pagkaroon ng paputukan nung May Opo. May 13. Opo. Magkasunod na araw 'yun. Oho. Kailangan magpaliwanag sila. At patatawag ko rin si Trillanes Okay. na nagwawagayway doon ng warrant of arrest. Oho. Doon, kailangan kailangan maimbestiga yan. Yung biglang sumipot si Bato tapos nagtatakbo muntik hindi pala muntik na, talaga namang nadapa dun sa hagdan sa sobrang takot. Iimbestigahan niya daw 'yon. Ipapatawag niya daw si dating Senador Sonny Trillanes. Bakit nandun si Trillanes dala-dala yung warrant of arrest galing sa ICC? Bakit daw nakialam doon si Trillanes? Yun. Ipapatawag niya daw ito. Oh, mini-mention niya si Trillanes, akala niya matatakot. Talagang pinag-iinitan nila si Trillanes, mga kabunyog. Pinag-iinitan nila. Imaginin nyo, kauupo pa lang niya bilang vice chairperson ng vice chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang kaagad-agad na sinasabi niyang ipapatawag niya si Trillanes. Ganun sila kagalit kay Trillanes. Ganun kagalit itong sila Kasi si Trillanes yung nakikita nila na palaban talaga eh. Grabe na yung ginawa sa kanila ni Trillanes na sakit ng ulo eh. Unang-una yung kay Duterte, 'di ba? Sino ang nagpagod niyan na talagang talagang ginawa niya ng ginawa niya ng trabaho talaga na kahit hindi siya part ng gobyerno, kahit sa private capacity niya, talagang ginawa ni Trillanes na si Duterte ay madala sa ICC. Kaya nga galit na galit sa kanya itong mga Duterte, pro-Duterte. Lalo na yan si Marcoleta. Tapos ngayon na naman kay Bato de la Rosa, ay di ba lagi nang nagsasabi si Trillanes, mayroon na yang warrant, mayroon na yang warrant. Oh. Tapos nung nilabas nung nakaraang taon, 2025, nilabas ni Boying Rimulyan na mayroon ng arrest warrant, ayaw maniwala yung iba. Pero natakot na si Bato, nagtago na. Nino galing yung information na yon? Ay malamang kay Trillanes yon. Kasi si Trillanes kasi may connection sa ICC. Hindi niya naman tinatago yan. Na syempre sila yung nag-file ng kaso sa ICC. Kaya mayroon siyang mga connection sa ICC. Ngayon, nung una ayaw pa ngang maniwala nila na mayroon talagang arrest warrant si Bato. Ayaw nilang maniwala. Pero nung araw na yon, nung May 11, biglang nilabas ni Trillanes yung warrant of arrest ng ICC. Yun. Pagkatapos noon, kinonfirma na ng ICC, totoo nga na may arrest warrant para kay Bato de la Rosa. Tapos kinalaunan, kinumpirma na rin ng gobyerno ng Pilipinas na may mga kopya na sila ng arrest warrant. Kanino yon? Sino ang unang naglabas niyan? Si Trillanes. Kaya mainit talaga ang dugo nito nila Marcoleta kay Trillanes. Kaya imaginin nyo naman, ang una kaagad na iimbestigahan na nabanggit ni Marcoleta ay si Trillanes. Ganon ka-personal ang galit nila Marcoleta, nila Cayetano at nila Bato de la Rosa dito kay Trillanes. Talagang binanggit pa yan ni Marcoleta. Dalawa ang iimbestigahan ni Marcoleta. Sa June 4, iimbestigahan niya daw yung flood control. Tapos ang isa niya pa raw na iimbestigahan yung nangyari nung May 11. Yung biglang sumupot si Bato, nandun din si Trillanes para tumulong sa pag-aresto kay Bato. Dala-dala pa ni Trillanes yung warrant of arrest ng ICC. Kaya sabi ni
sabi ni Marcoleta, ipapatawag ko yan, si Trillanes. Pagpapaliwanagin ko yan, bakit mayroon siyang kopya ng ICC arrest warrant? Bakit binabandila niya pa yung arrest warrant ng ICC noong May 11, noong araw na lumitaw si Bato? Ano ang right niya na nandun? Yun, talagang parang ang yabang ni Marcoleta, tinatakot si Trillanes na parang ang daming ipapaliwanag ni Trillanes. Ano yan Talagang personal ang nito ni Marcoleta kay Trillanes. Ipapatawag niya daw, pagpapaliwanagin niya bakit binabandila nito yung warrant of arrest ng ICC, bakit daw ito may hawak na warrant of arrest ng ICC. Ano daw ang trabaho ni Trillanes doon? Anong kapangyarihan ni Trillanes at nandun para iserve ang warrant? Parang pinapauna na kaagad ni Marcoleta, Trillanes, humanda ka, ipapatawag kita. Ito yung mga sagutin mo. Itong mga tanong na to, sagutin mo. Bakit nandun ka nung May 11? Bakit may hawak ang warrant of arrest ng ICC? Saan ka kumuha nun? At saka, anong karapatan mo o kapangyarihan mo na nandun ka para sa pag-aresto kay Bato de la Rosa? Anong trabaho mo sa gobyerno para magkaroon ka ng ganong kapangyarihan? Yun. Kumbaga, ngayon pa lang, sinasabi na ni Marcoleta na talagang gigisahin niya si Trillanes. Tinatakot niya si Trillanes. Ang malinaw doon, parang pinapaunahan na si Trillanes. Maghanda ka, Trillanes, ipapatawag kita. Ganun kayabang si Marcoleta, mga kabunyok. Imaginein mo naman, sa dami ng trabaho ng gobyerno, sa dami ng trabaho nila sa lehislatura, tapos sila pa lang ngayon, kauupo pa lang nila bilang bagong mayorya ng Senado. Tapos ang iimbestigahan nila si Trillanes. Sus naman. Doon pa lang makikita niyo mga kabunyog. Ibig sabihin, bakit nila iimbestigahan si Trillanes? Dahil gusto nilang ipahiya ito. Gusto nila na ipakita na walang kapangyarihan si Trillanes at ginagawa niya yung mga bagay na yon. Wala siyang kapangyarihan. Kaya dapat siyang siguro magre-rekomenda sila. Kasuhan si Trillanes, hindi natin alam kung anong plano ng mga yan. Basta, yung plano ni Marcoleta, ipahiya si Trillanes at ilagay ito sa alanganing sitwasyon na sa tingin niya, hindi maipapaliwanag ni Trillanes o hindi masasagot ni Trillanes ang mga tanong niya. Ano na yun? Alam na natin ang mga tanong ni Trillanes, saan ka kumuha ng warrant of arrest ng ICC? Paano ka nakakuha ng kopya? Bakit nandun ka nung May 11? Anong kapangyarihan mo para arestuhin si Bato de la Rosa? Bakit mo doon ibinandila yung warrant of arrest ng ICC? Yan yung mga tanong niyan sigurado. At akala niya, sa ngayon, pagkarinig niya ni Trillanes, matatakot na si Trillanes sa kanya. Di ba? Matatakot na. Yan yung inaasahan niya. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.